Sa mismong gabi ng aming anibersaryo, natuklasan kong ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ay naghanda na ng aking libingan. Kinuhanan ng buhok. Ginawang baliw para sa aking yaman. Ngunit hindi ako iiyak. Ang bawat luhang pinigilan ko ay naging patalim na wawasak sa kanila. Hahayaan ko ba silang nakawin ng aking dangal? Maghanda kayo, dahil dito magsisimula ang inyong pagbagsak. Maingat kong hinahawakan ang aking mahabang itim na buhok sa harap ng malaking salamin ng aking silid. Pinagmamasdan ang naglalagablab na kulay ng aking marangyang bestida para sa gabi ng aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Isang mapayapang hapon sana ito, bago ang aming marangyang pagtitipon, kung hindi ko lamang narinig ang boses mula sa katabing opisina ng aking asawa. Ihanda mo na ang mga gamot, Esteban. Mariing wika ng aking biyenan na si Doña Remedios mula sa speakerphone ng telepono na naiwang bukas ang pinto ng opisina. Pagkatapos nating gupitin ang buhok niya at papirmahin sa paglilipat ng pondo, titiyakin nating sa atin mapupunta ang $15 milyong habang siya ay nakakulong sa sanatoryo. Tila huminto ang ikot ng mundo. Ang mamahaling suklay na gawa sa pilak na hawak ko ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Walang sigaw na kumawala sa aking lalamunan. Ang init ng aking dugo ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na yelo sa aking mga ugat. Sa loob ko nakalipas na 10 taon, ibinigay ko ang lahat ng aking lakas, ang aking gabi-gabing puyat bilang eksperto sa audit upang tulungan si Esteban na isalba ang Montenegro Group mula sa pagbagsak. At ngayon, ako ay isa lamang biktima sa kanilang paningin na madaling itatapon kapag nakuha na ang aking $15 milyong na mana. Narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga sapatos ni Esteban patungo sa aking silid. Ang paglapat ng kanyang kamay sa kahoy ng pinto ay bumasag sa katahimikan bago siya tuluyang pumasok. May dalang baso ng pulang alak at isang puting tableta. Ang kanyang mukha ay may suot na wad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng paimbabaw na pag-aalala. "You look beautiful, honey." Sabi ni Luz sa akin, nakita ka raw niyang naghahanap ng mga lihim na kasunduan sa ibaba kanina. Wika ni Esteban. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang aking buhok habang inaabot ang baso. "You shouldn't stress yourself before our anniversary dinner, sweetheart. Let me handle the assets of your inheritance tonight para makapagpahinga ka na. Inumin mo muna itong wine. It's our special blend. I know I've been busy, but everything I do is for us." Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Sapat na upang makita ang munting takot na nagdaan sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na binalot ng kanyang matatamis na salita. 3.4.1. Walang anumang emosyon na gumalaw sa aking mukha. Ang aking boses ay nanatiling patag at walang panginginig. "Salamat, Esteban. Napaka-maalalahanin mo." Malamig kong tugon. "Of course, sweetheart. We are partners in everything. Here, take your wine. Let's drink to our 10 years of marriage." Nakaniti niyang sagot habang inilalapit ang baso sa aking mga labi. Biglang nanginginig ang aking lihim na telepono sa loob ng aking bulsa, isang banayad na ugong na hindi niya napansin dahil sa kanyang sariling pagmamadali. Lumingon si Esteban nang tumunog ang kanyang telepono sa mesa sa labas ng silid. "Wait, honey, I need to take this urgent call from the caterer." "Inumin mo na yan, ha?" Wika niya, bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Nang tuluyang nang sumara ang pinto, walang pag-aalinlangan kong itinapon ng alak sa loob ko dambuhalang paso ng palm tree sa sulok ng balkonahe. Ang lupa ay mabilis na humigop sa alak na may halong matinding tableta ng pampatulog upang deklarasyon akong tulog bago makarating sa hospital. Naupo ako sa harap ng aking lamesa. Binuklat ang aking lihim na laptop na hindi nakakonekta sa network ng bahay at binuksan ang secure server ng aking kumpanya. Dumampi ang aking mga daliri sa keyboard nang walang anumang tunog. Wala na ang sela na nagmamahal nang walang tatanungin. Ang bawat numero sa aking harapan
ay naging mga sandata na aking gagamitin upang protektahan ang aking sarili. Nakita ko ang guarantor document na binabanggit ni Remedios. Ang aking kumpanya ay nakalista na bilang guarantor sa 1 bilyong pisong utang ng pamilya Montenegro na sadyang pinirmahan ni Esteban nang walang pahintulot ko. 4.2.5 Ginamit ko ang aking pansamantalang panulat na may lihim na naglalahong tinta. Isang espesyal na chemical na sadyang inihanda ko na maglalaho ng walang bakas makalipas ang 24 na oras. Pinirmahan ko ang dokumento gamit ang aking binagong pirma na automatiko ring magpapawalang bisa sa kasunduan dahil sa kawalan ng aking lihim na tuldok sa ilalim ko unang titik. Kasabay nito, ginawa ko ang huling paglipat ng aking pondo patungo sa isang secure offshore trust upang i-freeze ang kumpanya. Habang naghihintay ng kanyang pagbabalik, narinig ko ang pamilyar na pagpihit ng pinto. Pumasok si Luz Santiago, ang aking pinsan, dala ang bagong plansang mga damit ng aking anibersaryo. Nangiinig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang mga ito sa cabinet. Iniiwasan niyang tumingin sa aking direksyon. Luz? Tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay walang galit, ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil sa kanyang paggilaw. Opo, Ate Sela? Sagot niya. Nakayuko at mahigpit na pinipiga ang kanyang apron. Sabi ni Esteban, nakita mo raw akong kinukuha ang mga lumang dokumento sa library kanina. Totoo ba? Ate Sela, kasi nakita ko po na... Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag kabumbilya. Alam nating dalawa na hindi ko binuksan ang library kanina, Luz. Sino ang nag-utos sa iyo na sabihin yon? Lumuhod si Luz sa aking harapan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa sahig. Ate Sela, patawarin ninyo po ako. Si Doña Remedios po, tinatakot niya ako tungkol sa aking mga utang. Sila ang may-ari ng lihim na kasino kung saan ako nalugi. Patawarin mo ako, ate. Wala akong pagpipilian. Tumingin ako sa nanginginig na kapatid sa aking paanan. Naramdaman ko ang ganting salakay ng pamilya Montenegro na dahan-dahang gumagapang sa aking buhay. 3.1.1 Hindi ko siya sinigawan. Hindi ko siya pinalayas. Tumayo ka, Luz? Malumanay kong utos habang tinutulungan siyang tumayo. Ipagpatuloy mo ang pagbabalita sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Sabihin mo sa kanila na mas lalo akong nagiging malilimutin at madalas akong umiyak sa gabi. Ngunit tandaan mo ito, ang kaligtasan ng pamilya mo ay nakasalalay sa kung paano mo ako susundin mula ngayon. Huwag mo akong subukan, Luz. Mabilis na tumango si Luz bago lumabas ng silid, may dalang bagong takot, ngunit may kasamang malinaw na direksyon. Muli kong hinarap ang aking laptop. Lihim kong ipanadala ang isang mensahe kay Kata Manalastas sa aking pribadong network. Kata, ihanda mo ang mga dokumento ng kumpanya bukas ng madaling araw. May ililigtas tayong ari-arian. Habang naghihintay ng kanyang tugon, binuksan ko ang isa pang nakatagong tilde ko email ng aking ama na palihim kong na-clone noong nakaraang buwan. Isang bagong mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang psychiatric clinic sa Manila. Binuklat ko ang attachment at tila huminto ang aking hininga nang makita ang dokumento. Ito ay isang kahilingan para sa isang sapilitang psychiatric evaluation laban sa ako. At sa ilalim ng pahina, katabi ng pirma ni Esteban, ay ang pamilyar na sulat kamay ng aking sariling pinsan na si Luz. Nagpapatunay na ako ay may malubang sakit sa isip at hindi na kayang mag-alaga ng aking sarili. Isang tuyong tawa ang kumawala sa aking mga labi sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang aking sariling dugo ay sumama sa mga demonyong gustong kumuha ng aking buhay. Hinaplos ko muli ang aking buhok habang ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Maghanda kayo, dahil hinding-hindi ko hahayaang lumuhod ang aking buhay sa inyong mga paanan. Humiga ako sa ibabaw ng aking kama. Pinanatili kong nakapikit ang aking mga mata at sadyang pinabagal ang aking paghinga
upang magkunwaring nawala ng malay. Ang alak na dahan-dahang hinigop ng lupa ng halaman kanina ay sapat na upang isipin na Esteban na nakuha na nila ang kanilang biktima. Narinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng pinto. Pumasok si Esteban, sinundan ng mabilis na yabag ng mga sapatos ng isang babae. Si Fina Alcazar. Hawak ng aking kumpare at kasosyo sa negosyo ang isang kulay itim na tongdor. Sigurado ka bang tulog na siya, Esteban? Narinig ko ang pabulong na tanong ni Fina. Ang kanyang boses ay may suot na huwad na kalinga. Oo, matindi ang dosis na inilagay ko. Malamig na sagot ng aking asawa, ang lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay. Gupitin mo na ang buhok niya habang inihahanda ko ang mga kasunduan sa mesa. Pagkatapos nito, ang makikita na lang ng publiko ay isang asawang nagwala dahil sa selos. Naramdaman ko ang banayad na ugong ng motor ng tungdor na dahan-dahang umandar sa tabi ng aking tainga. Walang tunog ng pagkabigla mula sa aking mga labi, ngunit ang bawat lapat ng malamig na bakal sa aking anit ay naging parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking dangal. Ang aking mahaba at alagang buhok ay dahan-dahang nagbagsakan sa ibabaw ng unan. Pinuputol ang huling hibla ng aking pagmamahal sa lalaking ito. Pinanatili kong sarado ang aking mga mata. Pinatitigas ang aking puso na tila isang matigas na kalasag sa gitna ng unos. Makalipas ang ilang minuto, marahas akong niyugyog ni Esteban upang magising. "Tsela, gising! Pirmahan mo ito!" Hiyaw niya. Pilit akong inaakay paupo, habang nagkunwari akong nahihilo at pira-piraso ang paningin. Esteban? Ano ito? Bakit ang lamig? Uyam kong tanong. Pinatutunog na paos ang aking boses. Signed this, Sela. Ito ang formal na paglilipat ng pondo ng kumpanya mo sa Montesillo. Montenegro Group. Huwag ka na magtanong. Utos niya habang inilalagay ang panulat sa aking nanginghinig na kamay. Pinirmahan ko ang dokumento gamit ang aking sadyang binagong lagda na walang lihim na tuldok sa ilalim ng unang titik. Kasabay nito, habang ang aking kamay ay nakalagay sa ilalim ng lamesa upang suportahan ang aking nanghihinang katawan, ginawa ko ang huling pagpindot. Dito ko naranasan ang isang malamig na tagumpay. 4.2.7. Ang mabilis at walang tunog na pagpindot ko sa selyo ng aking singsing na nagpadala ng emergency signal upang i-freeze ang buong $15 milyong ng aking kumpanya ay naging parang isang matigas na batas. Ang bawat bilyon ng aking pondo ay opisyal ng nakakandado sa loob ng sistem ng bangko nang walang kakayahan silang galawin ito. Nang makaalis silang dalawa at narinig ko ang tuyong tunog ng susi na umiikot mula sa labas upang muli akong ikulong, dahan-dahan akong tumayo. Naglakad ako patungo sa malaking salamin ng aking vanity table. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang aking buhok ay nagupit ng nam-nam at dumi-dumi. Isang sugdulang langnyok sa dangal ng isang babae. Ngunit walang luha sa aking mga mata. Kinuha ko ang kulay itim na tongdor na naiwan ni Fina sa ibabaw ng lamesa. Pinaandar ko ang motor nito at walang pag-aalinlangang kiniskis ang bawat natitirang hibla ng aking buhok hanggang sa tuluyan itong maging malinis at kalbo. Tumingin ako ng diretso sa aking sariling mga mata sa salamin. Ang sela na umiiyak sa dulo ng gabi ay tuluyan ng namatay. Habang nililinis ko ang lamesa, napansin ko ang isang maliit na bagay. Ang tongdor ay may nakatagong memory card sa loob ng handle nito. Bakit ito naiwan ni Fina rito? Mabilis kong binuksan ang aking laptop upang suriin ang sistem ng bangko. Ang aking mga pondo ay opisyal nang naka-freeze. Ngunit, bago ko pa maisara ang computer, isang mensahe mula kay Luz Santiago ang lumitaw sa aking screen. "Sela, nahanap ko na ang mga files na itinatago mo." Tinitigan ko ang screen habang ang bawat titik ng mensahe ni Luz ay dahan-dahang dinala ng isang bagong banta sa aking isipan. Inilapag ko ang suklay na wala ng silbi sa ibabaw ng lamesa nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid.
Pumasok si Luz Santiago. Nanginginig ang buong katawan ng aking pinsan. Namumula ang kanyang mga mata habang mahigpit na pinipiga ang kanyang panyo. Alam kong naibenta na niya ang lokasyon ng aking mga lihim na dokumento kay Doña Remedios, kapalit ng pera upang bayaran ang kanyang utang sa kasino. Sela, patawarin mo ako. Humahangos niyang wika. Dahan-dahang lumuhod sa aking harapan upang humingi ng awa. I had to do it. Tinakot ako ni Remedios na ipapahiya ang pamilya ko sa buong board. Sila ang lihim na may-ari ng underground casino kung saan ako nalugi. Patawarin mo ako, Sela. Tinitigan ko ang aking pinsan. Ang babaeng itinuring kong sariling kapatid. Na binuo ko ang karera sa loob ng kumpanya. Ngunit na yon, ibinenta niya ang aking buhay at ang aking dangal para lamang iligtas ang kanyang sariling balat. Nanatiling patag at malamig ang aking mukha. Walang pang-inginig sa aking katawan. Walang luha ng pagkabigo. Sana ay sapat ang bilyong pisong ibinayad niya para sa iyong konsensya, Luz. Malamig at mahina kong wika habang itinuturo ang pinto. Umalis ka na, at huwag mo nang tatawagin ang aking pangalan kailanman. Mabilis na tumakbo si Luz palabas ng aking silid habang umiiyak sa matinding takot at kahihiyan. Walang toxic na patawad sa pagitan namin. Ang pagkakanulo ay may kasamang mabigat na kabayaran na kailangan niyang harapin sa ilalim ng batas. Upang suriin ang sitwasyon, binuksan ko ang aking tablet. Sa screen, tumambad sa akin ang isang live broadcast ng biglaang press conference na inorganisa ni Doña Remedios sa ibaba ng lobby. Umiiyak ang matanda habang ipinapakita ang larawan ng aking ulo na bagong gupit na nam-nam. Isang larawang sadyang kinuha ni Fina kagabi upang patunay ang ako ay nagwawala. Nababahala ang buong pamilya Montenegro sa kalusugan ni Sela. Palahaw ni Remedios, pinupunasan ang kanyang mga mata ng mamahaling panyo sa harap ng mga nagkakagulong reporter. Sinasadya niyang gupitin ang kanyang sariling buhok dahil sa kanyang paranoid delusions tungkol sa asawa ko. Sa anak ko na si Esteban. We had to lock her in her room to protect her and our company's reputation. Hindi ako nagtago sa dilim. Nagtungo ako sa aking walk-in closet, isinuot ang aking matikas na puting suit na sadyang ipinahanda ko para sa araw na ito. Humakbang ako palabas ng pinto, hinarap ang mga gwardiya ni Remedios na nakatayo sa koridor. Ang aking malamig at tinlang na tingin ay sapat na upang mapaurong sila sa takot at dahan-dahang buksan ang daan. Bumaba ako sa malawak na hagdanan ng mansyon. Diretsong nagtungo sa harap ng daan-daang reporter na kasalukuyang nagkakagulo sa lobby. Ang mabilis at sunod-sunod na kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga reporter ay mabilis na humarap sa akin nang makita ang aking kalbong ulo. Dito ko naranasan ang sugdulang katatagan ng aking buhay. Ang marahang paghimas ko sa aking kalbong ulo sa harap ng mga naglalagablab na kislap ng mga kamera ng media habang suot ang aking mapang-aping ngiti ng tagumpay ay naging parang isang matigas na kalasag. Lumapit ako sa mikropono ng pinakamalaking himpilan ng balita. Ang buhok ay muling tutubo. Dinala ng mikropono ang aking malamig na boses sa buong bansa. Ngunit ang dangal ng isang sinungaling ay hinding-hindi na muling mabubuhay. Natigilan ang buong madla. Si Remedios ay napatigil sa pag-iyak. Nanginginig ang buong katawan sa tindi ng gulat at kahihiyan nang makita akong nakatayo ng may karangalan ng walang anumang bakas ng kabaliwan. Bumalik ako sa aking lihim na silid. At doon ay naramdaman ko ang banayad na pang-inginig ng aking telpono sa bulsa. Isang tawag mula kay Kata Manalastas, ang aking abogada, ang pumasok. Sela, nakuha ko ang ulat. Seryosong pahayag ni Kata sa kabilang linya. Esteban is rushing to the central bank right now upang laktawan ang frozen accounts mo. Pero bago pa man siya makarating, nakatanggap siya ng isang hindi kilalang banta sa kanyang telpono na nagpapakita ng lahat ng kanyang illegal na transaksyon sa Switzerland. May nagpadala ng babala sa kanya. Sinong taong ito? Tinitigan ko ang kawalan habang ang bawat salita ni Kata
ay dahan-dahang gumuhit sa aking isipan. Tila isang bagong banta mula sa isang hindi kilalang kaaway na naghihintay sa anino. Iniluwa ako ng malamig na dilim ng gabi sa labas ng aking abandonado at pribadong tanggapan ng pamilya Villarreal sa Manila. Sa tulong ni Mang Nestor, nakalusot ako sa mga gwardiya ng mansyon upang makatagpo ang aking abogada. Sa dulo ng tahimik at madilim na silid, dahan-dahang lumitaw si Kata Manalastas mula sa anino ng bintana na naiilawan lamang ng mga naglalagablab na neon signs ng lungsod. Ang kanyang matatayog na tindig ay suot ang isang matikas na itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding lamig habang nakatitig sa aking kalbong ulo nang walang anumang paimbabaw na ngiti. Huwag mo akong titingnan na parang tagapagligtas mo, Sela. Panimula ng abogada sa isang seryosong bulong. Ang kanyang boses ay may halong Taglish. Montenegro is my father too, but they treated my mother like garbage. I want my inheritance, and I want to destroy Doña Remedios. Gagamitin kita upang makuha ang bahagi ko. We are business partners here. Nothing more, nothing less. Tumingin ako sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa halip na matakot o masaktan sa kanyang brutal na katapatan, naramdaman ko ang isang malalim na paghanga. Pagod na ako sa mga taong lumalapit sa akin na may suot na maskara ng pag-ibig at habag, ngunit may hawak na kutsilyo sa likod. Ang katapatan ng kanyang interes ay mas matibay pa sa anumang huwad na pangako. Good, malamig kong tugon. I don't need family affection, Kata. I need an executioner. Let's make a deal. Inabot ko sa kanya ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Narinig ang tuyong tunog ng paglapat ng aming mga kamay sa ibabaw ng lamesa, isang tahimik na selyo ng aming matas at songfang na kasunduan ng dalawang babaeng parehong pinagkaitan ng katarungan. 4.2.7. Walang tunog o pagkabigla. Taming ang lapat ng mga kamay na naging batas sa pagitan namin. Iniharap ko sa kanya ang aking tablet. Heto ang mga nakalapong audit trails ng kumpanya at ang aking ginawang pag-freeze ng mga pondo sa sistem ng bangko. Mabilis na binasa ni Kata ang dokumento sa ibabaw ng lamesa. This is brilliant, Sela. Esteban is clever, but tomorrow, the transfer of your trust fund will lock him in. He's signing his own warrant tomorrow. But we need a final witness to destroy Remedios' moral mask. At may nahanap akong lihim tungkol sa kanila. Dahan-dahang inilapit ni Kata ang kanyang muka sa ako. Doña Ines, Esteban's biological mother, is still alive. Pinalabas nilang patay at baliw siya upang makuha ang kanyang kumpanya at pera. She's being locked away in a secret rest house of Remedios. Kung mahanap natin siya, Esteban's mother will be our ultimate weapon. Habang tinatapos namin ang aming plano, naramdaman ko ang banayad na panginginig ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Sinagot ko ang tawag at narinig ang nanginginig na boses ni Mang Nestor sa kabilang linya. Ma'am Sela, nakuha ko ang balita. Esteban has planned a secret midnight meeting at a rundown hotel in Manila with Fina tonight. Sinusubukan niyang linisin ang kanyang mga nakaraang transaksyon pagkatapos ng pag-freeze ng pondo mo. Ang kanyang pagpunta sa lumang hotel ay nagsimula na. Tinitigan ko ang kawalan habang ang bawat salita ni Mang Nestor ay dahan-dahang sumunog sa aking nakaraan. Ang lihim na pagpupulong ni na Esteban at Fina sa gabi ay naging formal na hudyat ng pagsisimula ng aking huling ganting sa lakay. Maingat kong isinuot ang aking itim na trench coat at malapad na sombrero bago bumaba sa sasakyan. Sa tulong ni Mang Nestor, nakakuha kami ng silid sa katabing kwarto kung nasaan sina Esteban at Fina sa loob ng isang luma at pinabayaang hotel sa Maynila. Palihim na nailagay ni Mang Nestor ang isang napakaliit na wireless microphone sa loob ng lampara ng kanilang silid bago sila dumating. Naupo ako sa dilim, suot ang aking headphone na nakakonekta sa system ng kanilang kwarto. Inilabas ko ang aking lihim na tablet at ipinadala ang isang naka-encrypt na email sa personal na telepono ni Fina.
Ito ay naglalaman ng mga pekeng transaction records na sadyang ginawa ko. Ipinapakita na dahan-dahang inililipat ni Esteban ang mga natitirang ari-ariya ng pamilya Montenegro sa isang pribadong account sa ilalim ng kanyang pangalan lamang. Habang ang pangalan ni Fina ang nakalista bilang nag-iisang garantor sa mga bilyong pisong utang ng 3 rosas. Narinig ko ang banayad na panginginig ng teleponyo ni Fina sa kabilang dingding. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, mabilis na nagbago ang kanyang paghinga. Esteban, ano ito? Nanginginig at puno ng galit na tanong ni Fina. Dinala ng aking headphone ang kanyang boses ng napakalinaw. Sabi ni Remedios, "We are partners in this transaction. But according to this, dahan-dahan mong inililipat ang mga natitirang pondo sa sarili mong account. Kapag pumasok ang investigasyon ng AMLC, ako ang lalabas na garantor ng 3 rosas habang malinis ang pangalan mo." Natigilan si Esteban. Fina, sweetheart, where did you get that? It's fake. Hindi ko gagawin sa'yo yan. It must be Sella's hackers. Why are you doubting me now? Wala ka bang tiwala sa akin? Nagsimulang mag-hysterical si Fina, nawawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Wala akong tiwala sa kahit kanino. You shaved your wife's head, Esteban. Binuo ka niya ng 10 taon pero nagawa mo siyang ilibing ng buhay. Anong garantiya na hindi mo ako gagawing panakibutas sa kasong ito? Nanatili akong nakaupo sa dilim dahan-dahang kinuha ang aking thermos. Dito ko naranasan ang isang marahang tagumpay. Ang marahang pag-inom ko ng mainit na tsaa habang pinapakinggan ko ang dahan-dahang pagbagsak ng kanilang ugnayan sa screen ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. Ang kanilang huwad na pagmamahal na itinayo sa ibabaw ng kasakiman ay mabilis na natutunaw na parang asukal sa aking tsaa. 4.27. Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan! Sigaw ni Fina sa kabilang kwarto. Kasunod ng marahas na paglapat ng pinto nang mabilis siyang lumabas ng silid. Mabilis kong tinitigan ang aking tablet upang suriin ang kanyang GPS tracker. Ngunit hindi siya patungo sa mansyon ng mga Montenegro o kay Remedios upang magsumbong. Yumigdig ang aking lihim na telepono. Sinagot ko ang tawag at narinig ang matatag na boses ni Kata. Sella, Fina's car is heading directly to your private office. May dala siyang malaking bag. She is coming to you. Tinitigan ko ang screen habang ang anino ng papalapit na kotse ni Fina ay dahan-dahang gumuhit sa aking isipan. Tila isang bagong simula na naghihintay sa anino. Mabilis kong isinarado ang aking laptop nang bumukas ang pinto ng aking lihim na tanggapan. Pumasok si Fina. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata habang mahigpit na hawak ang isang itim na katad na bag. Nang makita niya ako, nakatayo ng tuwid sa aking puting suit at may kalbong ulo, ay dahan-dahan siyang napaatras sa matinding takot at kahihiyan. Inilapag niya ang bag sa ibabaw ng lamesa at binuksan ito upang ilabas ang isang itim na hard drive. Sela, hindi ko na kaya. Palahaw niya habang umiiyak ng marahas. Heto ang lahat ng orihinal na video at mga kontrata na pinilit ka naming pirmahan. I don't want to rot in jail, Sela. Esteban is planning to blame everything on me. Nakita ko ang mga papeles na ginagawa niya kung saan ako ang lalabas na nag-utos ng lahat ng paglipat ng pondo. Tinitigan ko ang aking dating kaibigan, ang babaeng pumasok sa aking tahanan upang nakawin ang aking asawa at tulungang tsawayan ang aking buhok. Nanatili akong nakatayo ng matatag. Walang bakas ng galit o habag sa aking mga mata, kundi isang malamig na katinuan. Hindi ko kayang burahin ang mga krimen mo, Fina. Malamig kong pananalita habang idinidiin ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Katuwang kanya nang nakawin ninyo ang aking buhay. Ngunit kung ibibigay mo sa akin ang buong katotohanan, sisiguraduhin kong bago ka tuluyang makulong, makikita mo siyang nakaposa sa harap ng buong bansa. Ikinonekta ko ang hard drive sa aking laptop. Tumambad sa screen ang mga orihinal at hindi bawas na video ng gabi ng aming anibersaryo. Nakita ko ang mukha ni Esteban habang nilalagyan ng tableta ang aking alak
kasama ang pag-uusap nila ni Remedios tungkol sa pagkuha ng aking kumpanya. Dito ko rin napagtanto ang lihim ng memory card sa Thongdor. Palihim na ginamit ni Fina ang Thongdor upang i-record ang bawat dula ni Esteban bilang kanyang sariling insurance laban sa kanya. Ngunit sa tindi ng kanyang pagpapanik kagabi ay naiwan niya ito sa aking silid. Sila mismo ay may sariling patibong laban sa isa't isa. Pumasok si Kata Manalastas mula sa pinto ng opisina. May hawak na opisyal na kasunduan ng pag-amin sa batas. "Sign this, Fina," utos ni Kata. Ang kanyang boses ay walang pang-inginig. "This is your official, voluntary confession. Tatayo ka bilang saksi ng korte laban kay Esteban, ngunit haharapin mo pa rin ang kaso bilang kasabwat." Walang nagawa si Fina, kundi tanggapin ang panulat ng may nang-inginig na mga daliri. Narinig ko ang tuyong tunog ng paglapat ng panulat ni Fina sa kanyang opisyal na affidavit, habang ang bawat titik ay nagmamakaawa ng patawad na alam niyang hinding-hindi ko ibibigay. Isang malamig na katarungan ng batas na ginawa ko nang walang anumang paimbabaw na emosyon. Walang toxic na patawad sa pagitan ng isang asawang kinalbo at ng kanyang manlolokong kaibigan. Tumingin si Kata sa kanyang tablet at dahan-dahang dumaan ang isang matagumpay na ngiti sa kanyang mga mata. "Sela, nakuha ko ang pormal na ulat." Seryoso niyang pahayag. Itinuturo ang screen sa akin. Ang federal na pulis at mga ahente ng NBI ay nakahanda na upang salakayin ang Daihoy Kodong ng Montenegro Group bukas ng umaga upang pormal na arestuhin sina Esteban at Remedios. Tinitigan ko ang screen habang ang papalapit na tunog ng sirena ng katarungan ay dahan-dahang gumuhit sa aking isipan, tila isang huling anino ng aking nakaraan bago sumapit ang huling digmaan bukas. Maayos na pinalabas si Fina sa tulong ng aking mga gwardiya upang maihanda ang kanyang opisyal na pagsaksi bukas. Naiwan kami ni Kata sa loob ng aking lihim na opisina. Umupo siya sa harap ng aking lamesa. Hawak ang isang napakaliit na kulay gintong memory card na kanyang kinuha mula sa handle ng Thongdor na naiwan ni Fina kagabi. "Sela, nakuha ko ang audio." Seryosong pahayag ni Kata habang inalalagay ang card sa reader ng kanyang laptop. "I decrypted the file." Napakalinaw ng boses niya. Ginamit nila ang built-in microphone ng kamera ng Thongdor upang i-record ang bawat dula mo habang natutulog ka sa ilalim ng gamot. Pinasimulan niya ang audio sa system. Narinig ko ang pamilyar at malamig na tinig ng aking asawa na nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat salita niya ay tila marahang hagupit ng latigo sa aking memorya. Ngunit, nanatili akong nakatitig sa kawalan ng walang anumang pang-inginig ng mukha. "Make sure you cut it short, Fina." Narinig ko ang mayabang na boses ni Esteban sa audio na may kasamang tawa ng tagumpay. Pagkatapos ng gabing ito, ang makikita na lang ng mga tao ay ang isang baliw na asawa na kailangan kong rurukin ng awa. No isa will believe her audit files when she looks like a hysterical, bald lunatic. We will have full control of her $15 million. Dito ko naranasan ang isang malamig at tinlang na anino ng katarungan. 3.1.2. Ang dahan-dahang paghimas ko sa aking kalbong ulo habang pinapakinggan ang dambuhalang kasinungalingan ng aking asawa, sa audio ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. 4.2.7. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin ng opisina. Ang boses na yon ay hindi nagdulot ng luha, kundi naging pormal na hatol ng kanyang kamatayan sa ilalim ng batas. "May isa pa akong natuklasan, Sela," bulong ni Kata. Inilalapit ang kanyang mukha sa akin. "Esteban mentioned a name, Dr. Alarcon. Sinasabi niyang ito ang doktor na gumawa ng peking report mo. But according to my sources, Dr. Alarcon's medical license was already suspended 2 years ago. May iba pang mas mataas na tao sa loob ng Montenegro Group ang nag-apruba ng operasyon ng klinik na iyon. Sila ang lihim na anino sa likod ng pamilya." Bago ko pa masagot ang kanyang tanong, naramdaman ko ang banayad na pang-inginig ng aking telepono sa bulsa. Sinagot ko ang tawag
At narinig ang nagmamadaling boses ni Mang Nestor. Ma'am Sela, nagpalabas ng opisyal na anunsyo ang Montenegro Group. Esteban is currently preparing a massive press conference bukas ng 8:00 ng umaga, 1 oras bago magsimula ang Dayhoy Kodong. Haharapin niya ang media upang formal na ilabas ang peking psychiatric reports mo upang hiyain ka sa buong bansa bago ka pa makatapak sa kumpanya. Tinitigan ko ang screen habang ang bawat salita ni Mang Nestor ay dahan-dahang gumuhit sa aking isipan. Ang anunsyo ng press conference ni Esteban ay naging formal na hudyat ng pagsisimula ng aking huling ganting salakay. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, palihim akong bumalik sa aking selyadong silid sa mansyon ng mga Montenegro sa tulong ni Mang Nestor. Kailangan kong manatili sa loob ng aking gintong kulungan upang hindi sila maghinala sa aking plano bago magsimula ang huling laban. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng aking silid. Pinagmamasdan ang screen ng aking tablet. Sa ibaba, sa lobby ng mansyon, ay kasalukuyang nagaganap ang isang live broadcast ng isang maagang panayam na inorganiza ni Doña Remedios para sa mga reporter. Kami ay patuloy na nagdarasal para sa kaligtasan ni Sela, palahaw ni Doña Remedios, habang pinupunasan ang kanyang mga mata ng mamahaling panyo. Sinasadya niyang sirain ang pamilya namin dahil sa kanyang paranoid delusions tungkol sa pera. Her mental state is deteriorating. Sinasabi niyang niluloko siya ni Esteban, but my son loved her so much. Esteban is devastated. Tinitigan ko ang screen nang walang anumang panginginig ng mukha. Ang kanilang kaplastikan ay naging parang yelo na dahan-dahang nagpatigas sa aking puso. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng pagpihit ng pinto bago pumasok si Esteban. Suot niya ang kanyang satin na pantulog, hawak ang isang baso ng tubig at isang puting tableta. Honey, you need to take this medicine. You are not well. Bulong ni Esteban. Ang kanyang boses ay may suot na huwad na kalinga habang lumalapit sa aking higaan. Sabi ni Lou sa akin, kanina ka pa raw naghahanap ng mga folders na wala naman sa silid na ito. You're having hallucinations again, sweetheart. I'm so worried about your mental health. Kailangan mong maging maayos para sa kasunduan natin bukas. Tumayo ako mula sa aking upuan. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko itinapon ang baso ng tubig. Dito ko naranasan ang isang marahas na pagpigil sa aking sarili. Ang mahigpit na paghawak ko sa aking sariling pulso sa aking likuran upang pigilan ang panghinginig ng aking katawan sa harap ng kanyang nakatutok na tingin ay naging parang isang matigas na kalasag. Tinitigan ko siya gamit ang aking mga matang. Walang anumang emosyon bago dahan-dahang lumapit sa kanyang gilid. Inilapit ko ang aking muha sa kanyang tainga at dahan-dahang bumulong nang may kapangyarihang kasing lamig ng yelo. Napakaganda ng dula ninyo, Esteban. Sana ay sapat ang lakas ng loob mo para sa Dayhoy Kodong bukas. Nanigas si Esteban sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay biglang natuyo at nakita ko ang mabilis na takot na dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na binalot ng kanyang paimbabaw na kalinga. Of course, honey. I'll always be brave for us. Drink your medicine, okay? Wika ni Esteban bago mabilis na tumalikod nang tumunog ang kanyang telepono. Mabilis akong pumasok sa banyo at walang pag-aalinlangang itinapon ang tubig at ang tableta sa loob ng drainage ng lababo. Pagkatapos, mabilis akong nagpadala ng mensahe kay Kata sa aking lihim na network. Sa labas ng mansyon, ang aking independent medical team na dinala ko mula sa Manila ay nakahanda na upang palihim na kumuha ng aking dugo upang patunayang wala akong anumang sakit sa isip. Ngunit bago pa man ako makabalik sa aking higaan, isang biglaang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng pinto ng aking silid. Narinig ko ang mabibilis, mabibigat, at sabay-sabay na yabag ng mga sapatos ng mga gwardiya ni Doña Remedios na huminto sa labas ng aking pinto. Narinig ko ang tuyong lagutok ko pinto na dahan-dahang umiikot at isinarang mahigpit mula sa labas. Nilagyan nila ng mga karagdagang kadena ang pinto. Ako ay opisyal ng nakakulong sa loob ng aking sariling silid
upang pigilan akong makarating sa kumpanya bukas para sa pulong ng mga stockholder. Maagang-maaga pa lamang, bago pa man tuluyang magsimula ang pagtitipon, ay palihim na pinutol ni Mang Nestor at ng aking mga pribadong gwardiya ang mga kadenang nakalagay sa aking pinto. Walang ingay, walang dula. Isinuot ko ang aking matikas na puting suit, tumayo ng tuwid, at hinaplus ang aking kalbong ulo sa harap ng salamin. Wala ng belo ng kasal, wala ng huwad ng ngiti ng pagsuko. Nang sumapit ang oras ng Daihoy Kodong, pumasok ako sa malawak na hall ng Montenegro Group sa Manila. Ang dangbuhalang silid ay napuno ng daan-daang bisita, mga reporter, at mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Nakatayo si Esteban sa harap ng entablado. Suot ang kanyang karaniwang mapagmataas na muka habang ipinapakita sa malaking screen ang mga pekeng bidyo ng aking kabaliwan upang maaprubahan ang pagtanggal sa akin sa pamamahala. Nababahala ang buong lupon para sa katinuan ng aking asawang si Sela. Madamdaming pahayag ni Esteban, itinuturo ang screen sa harap ng mga nagkakagulong reporter. Sinasadya niyang gupitin ang kanyang sariling buhok dahil sa kanyang matinding paranoia. Sinuportahan ko siya ng 10 taon, ngunit hindi ko na kayang isugal ang Montenegro Group sa kanyang sakit. Sa unang bangko, nakaupo si Doña Remedios, nakangiti ng may subdulang tagumpay. Ngunit ang kanilang dula ay mabilis kong tinapos. Nayanig ang dambuhalang pinto ng hall nang puwersahan itong buksan ng aking mga gwardiya. Humakbang ako pumasok sa gitna ng malawak na pasilyo, suot ang aking matikas na puting suit. Ang aking kalbong ulo ay naging parang vungmien ng aking dangal at kapangyarihan sa harap ng buong madla. Natigilan ang buong hall. Ang mabilis at sunod-sunod na kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga reporter ay mabilis na humarap sa akin habang dahan-dahang akong lumalapit sa entablado. "Sela!" Nanginginig ang boses ni Doña Remedios habang tumatayo mula sa kanyang upuan, namumutla sa tindi ng gulat. "Nakalak ang pinto mo! Guards, hulihin ninyo ang baliw na yan!" "Tapos na ang dula ninyo, Esteban." Malamig kong wika habang inaabot ang mikropono. Sa isang hudyat ko kay Kata sa control room, ang malaking screen sa likod ng aking asawa ay biglang sumindi. Nabura ang aking kabaliwan at napalitan ng bidyong kinuna ng aking nakatagong kamera. Ang mukha ni Esteban habang nagbubuhos ng nakalalasong pulbos sa aking alak, kasunod ng matalim at mayabang na boses niya na narecord mula sa memory card ng Tongdor. Pagkatapos ng gabing ito, ang makikita na lang ng mga tao ay ang isang baliw na asawa na kailangan kong rurukin ng awa. Umalingaw-ngaw ang boses ni Esteban sa buong hall, malinaw at walang pagdududa. No one will believe her when she looks like a hysterical, bald lunatic. Dito ko naranasan ang sugdulang kapanatagan ng aking buhay. 3.1.2. Ang dahan-dahang paghimas ko sa aking kalbong ulo habang nakatayo sa harap ng entablado, tila ipinapakita ko ang aking tunay na kapangyarihan at dangal sa harap ng nagkakagulong madla ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. 4.2.7. Tinitigan ko ang aking asawa gamit ang aking mga matang, walang anumang emosyon, habang ang kanyang paimbabaw na dangal ay tuluyan ng natunaw. Ngunit ang huling hampas ay nagmula sa direksyong hindi niya inasahan. Umakyat si Kata manalasta sa entablado, suot ang kanyang matikas na itim na Amerikana. Lumapit siya sa tabi ko at walang pag-aalinlangang inilapag ang kanyang opisyal na dokumento ng paghaharap ng kaso sa ibabaw ng lamesa ng aking asawa. "I submit the evidence of fraud, Esteban," malamig na pahayag ni Kata. Ang kanyang boses ay naging parang kulog sa buong hall. Ang lahat ng merger papers ay ilegal na nilagdaan gamit ang pananakot. Bilang anak sa labas ng Montenegro family, hinahamon ko ang Montenegro Group sa korte. Tinitigan ko si Esteban habang ang paghaharap ng kaso ni Kata ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang dula ng pamilya Montenegro ay tuluyan ng gumuho
At si Esteban mismo ang naghukay ng sarili niyang libingan sa harap ng buong bansa. Hinarap ko si Esteban sa gitna ng entablado, habang ang buong bulwagan ng mga kodong ay nababalot ng matinding kaguluhan. Akma siyang lalapit upang bawiin ang aking mikropono, ngunit mabilis ko siyang inunahan. Inilabas ko mula sa aking itim na folder ang opisyal na medical logs at ang ulat ng federal na pulis na sadyang inihanda ko kasama ni Kata. 5.1.5. Hindi ko sisirain ang Montenegro Group, Esteban. Malamig kong wika. Ang aking boses ay walang panginginig habang tinititigan ko ang nagulat niyang mukha. Ikaw ang sumira nito nang palihim mo akong lasunin gabi-gabi. You poisoned your own wife. Sinasadya mo upang hindi ko mailantad ang illegal mong fetch shop ng aking pamilyang kumpanya at ang pagnanakaw mo sa aking $15 milyong. Nagsisinungaling ang baliw na yan! Pasigaw na palahaw ni Doña Remedios habang nanginginig ang buong katawan. Sinimula niyang ihagis ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Nawawala ng kontrol sa kanyang sarili. Esteban, do something! Sinisira niya ang pamilya natin! Baliw siya! Bago pa man makakilis ang mga tauhan ng aking asawa, dahan-dahang bumukas ng buo ang malalaking pintuang kahoy ng hall. Pumasok si Fina sa gitna ng pasilyo, katabi si Kata Manalastas at pinaliligiran ng mga federal na ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. Huminto si Fina sa tapat ng entablado. Itinuturo ang bawat transaksyon ng kumpanya ni Remedios at Esteban. Sila ang nagnakaw ng aking buhay, mariing pahayag ni Fina. Dinala ng mikropono ang kanyang boses sa buong hall. Sila ay mga magnanakaw, kasama si Luz Santiago na nagbenta ng impormasyon para sa pamilyang ito. Mabilis na umakyat ang mga federal na pulis sa entablado upang arestuhin sina Remedios, Esteban at ang doktor na gumawa ng aking pekeng psychiatric reports. Kasama ring inilabas si Luz Santiago na nakayuko sa matinding kahihiyan. Dito ko naranasan ang supdulang lamig ng katarungan. 3.1.2. Ang mabilis at walang tunog na paglapit ng bakal ng posas sa pulso ng aking asawa. Habang tinatalikuran ko siya, nang walang luha ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. 4.2.7. Walang pang-inginig sa aking katawan, walang lungkot. Ang aming ugnayan bilang mag-asawa sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng naputol ng walang anumang panghihinayang. Kinaladkad sila ng mga pulis palabas ng hall sa harap ng mga kumikislap na kamera ng mga reporter. Ngunit bago pa man makalabas si Esteban sa pinto, bigla siyang lumingon sa akin at sumigaw ng may sugdulang galit. Sela, sinuportahan mo man ang mga kongyen, mawawalan ka rin ng lahat ng pera mo. Babagsak ang Montenegro. Mamamatay kang mahirap. Tinitigan ko ang kanyang naggangalit na muka habang dahan-dahang dinala ng mga pulis ang kanyang bulto palayo. Ang kanyang sumpa tungkol sa pagkawala ng aking mana ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila isang huling anino ng aking nakaraan bago sumapit ang bagong simula. Maagang sumikat ang araw nang bumalik ako sa aking tanggapan sa Manila. 5.3.2.7.4 Umupo ako sa likod ng aking dambuhalang lamesa na gawa sa mahogany. Pinagmamasdan ang bawat dokumento na mabilis kong nilagdaan upang isara ang kabanata ng aking nakaraan. Pumasok si Kata Manalastas. Inilapag ko sa kanyang harapan ang isang tseke para sa kanyang opisyal, na bayad bilang aking abogada. This is your payment, Kata. You did your job well. Patag kong wika. Ang aking boses ay walang panginginig. Pero ang personal mong paghihiganti laban sa mga Montenegro ay hindi maari maging bahagi ng aking kumpanya. We are done here. Salamat sa tulong mo. Tinitigan ni Chata ang tseke. Dahan-dahang tumango ng may matinding respeto. Alam niyang seryoso ako at walang puwang ang emosyon sa aking mga desisyon. Kinuha niya ang papel at tahimik na lumabas ng aking silid nang walang anumang dula. Sumunod na pumasok ang hatol ng korte para kay Luz Santiago. Sa kabila ng kanyang gabi-gabing pag-iyak sa akin sa telepono upang iurong ang kaso, nanatili akong matatag.
No toxic forgiveness. 5.1.1.2.1. Hinatulan si Luz ng 6 na buwang pagkabilanggo para sa kasong corporate espionage at pagnanakaw ng impormasyon ng pamilya Villarreal. Nang kargahin siya ng mga pulis patungo sa selda, umiwas ako ng tingin. Ang bawat pagkakanulo ay may kasamang matinding parusa na kailangan niyang bayaran ng buo. Sa kabilang banda, ang aking $15 milyong na pondo ay opisyal na nga ibalik sa aking kumpanya. Ngunit nang suriin ko ang kasaysayan ng pondo, nalaman kong ang isang bahagi nito ay nagmula sa mga illegal na pagbawas sa sahod at backlot sa mga kababaihang manggagawa ng Montenegro Group. Hindi ko pinanatili ang dumi ng kanilang pera. Mabilis kong inutos sa aking bagong pamunuan na ibahagi ang bilyon-bilyong pisong buitong sa mga manggagawang pinagkaitan ng katarungan. Ang natitirang bahagi ng pondo ay opisyal kong itinaguyod bilang Lakas ni Marcela, isang network na nagbibigay ng legal at pinansyal na proteksyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-afuso ng kanilang mga asawa. Kinahapunan, nagtungo ako sa sapa sa likod ng aking harden sa Tagaytay. Hinubad ko ang aking mamahaling singsing ng kasal na may dambuhalang diamante. Dito ko naranasan ang isang malamig na kapayapaan. Ang marahang paghimas ko sa aking daliri na wala ng suot na singsing ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng tunay at malinis na kalayaan. Walang bakas ng sheo, walang bakas ng dumi ng kanilang pagmamahal. Itinapon ko ang singsing sa gitna ng sapa. Narinig ko ang mahi ng paglapat ng ginto sa ibabaw ng malalim na tubig bago ito tuluyang lumubog at naglaho sa ilalim ng madilim na ilog nang walang anumang panghihinayang. Pagbalik ko sa aking tanggapan sa Manila, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Sa ibabaw ng aking lamesa, nakalapag ang isang plain white envelope. Ayon sa aking sekretarya, ang sobrang ito ay palihim na iniwan ng abogado ni Doña Remedios bago siya tuluyang ipasok sa bilangguan ng Maynila. Ito ay naglalaman ng huling lihim ng pamilya Montenegro. Nakatayo ako sa harap ng dambuhala at makabagong salaming gusali ng Lakas ni Marcela sa Maynila, ang aking kumpanya at pundasyon na naglalayong magbigay ng pagsusuring pinansyal, legal na proteksyon at kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pananakot at pang-aabuso ng kanilang mga asawa. Ang kumpanya ng aking pamilya, ang pamilya Villarreal, ay mas lalong lumakas at lumago nang may matatag na danggal. Sinalubong ko si Kata Manalastas sa balkonahe ng aking tanggapan. Hawak niya ang kanyang tablet, nakangiting binabasa ang mga ulat ng tagumpay ng aming mga tinutulungang kababaihan na dating biktima ng panlilinlang ng pamilya Montenegro. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang puting sobre na iniwan ni Doña Remedios 1 taon na ang nakalilipas. Hindi ko ito kailanman binuksan. Walang halaga sa ako kung anong pagsisisi, paimbabaw na kalinga, o manipulatibong dahilan ang nakasulat sa loob nito. Walang alinlangan ko itong inilagay sa ibabaw ng maliit na mangkok ng luwad kung saan dahan-dahang kinain ng init at marahang liyab ng apoy ang puting papel. Hanggang sa tuluyan, itong maging abo na nilipad ng hangin ng walang bakas. Tinanong ako kung pinatawad ko na ba sila. 5.3.2.8 Numiti ako ng bahagya habang pinapanood ang abo na naglalaho. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa kanilang karumihan, kundi ang tuluyang paglimot sa kanilang presensya sa aking buhay. Ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanilang paghingi ng tawad o pagsisisi. Si Esteban at Doña Remedios na yon ay mga bilang na lamang sa rehestro ng bilangguan ng Maynila. Sila ay bahagi ng isang madilim na gabi na hindi ko na kailanman babalikan. Sa ibaba ng balkonahe, sa malawak at luntiang damuhan, nakita ko ang mga kababaihang dating manggagawa ng Montenegro Group na pinagkaitan ng katarungan. 5.3.2.8
Sila ngayon ay nakadamit ng formal bilang mga matitigas na advocates ng aming foundation. Masayang naghahanda para sa aming bagong pagpupulong. Dito ko naranasan ang tunay na lakas ng pagkakaisa. Ang marahang paghawak ng mga nakaligtas na kababaihan sa aking kamay sa harap ng bagong gusali ay naging parang isang tahimik na pagpupugay ng mga bagong simula. Ang aming mga palad ay nagtagpo ng may init ng katatagan. Isang patunay na kami ay nakabangon mula sa aming sariling pighati. 4.27. Isang reporter mula sa lokal na telebisyong balita ang lumapit sa akin para sa motpormal na panayam. Tumingin ako ng diretso sa lente ng kanyang kamera. Ang aking boses ay nanatiling patag, kalmado, at puno ng matigas na paninindigan. Ang halaga ng babae ay hindi nakasalalay sa buhok, kasal, o sa pagkilala ng iba. Wika ko sa harap ng buong bansa. 5.3.2.8 Kapag may lakas kang lumaban gamit ang katotohanan, wala nang makakagamit ng pag-ibig o pamilya upang kulungin ka. Tumayo kayo, hawakan ang inyong sariling lakas, at protektahan ang inyong bukas. Naglakad ako pabalik sa aking tanggapan, habang ang sikat ng araw ay tuluyang bumalot sa aming bagong simula. Wala nang takot, wala nang lason ng mga wad na pangako. Kami ay ganap ng malaya.